Tawag sa pagsamba. O Diyos, pagpalain kami at habagan, kami Panginooy iyong kawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tayo pong lahat. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Stand up for Jesus.
Lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, itinataas namin ang iyong pangalan. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo mula noon hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, sa magandang araw na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat na kami po ay nagsama-sama dito sa inyong bahay sambayanan. Dalangin ko po, Panginoon, na pangunahan niyo po, Panginoon, ang mga praise and worship team, O Lord God, na siyang kami po, Panginoon, ay sama-samang mag-aawitan, papupurihan ka, O Lord God, at sasambahin, O Lord Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, na inyo po kaming puspusin ng inyong banal na espiritu sa umagang ito. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang magsasalita ng inyong mensahe ng buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa inyo. Hindi lamang po namin yun marinig, kundi po maisapuso at maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang inyong ipinagkakaloob. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, God's morning po sa ating lahat. God is good. All the time. Mahina. God is good. All the time. And all the time. Yan, tayo po magsitayo at awitan po natin ating Panginoon sa umagang nito dahil God is good all the time. All the time is God is good. Ayan, kanindin po natin ang I'm Trading My Sorrow. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Minsan tayo, yes, Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm crashed but not destroyed, distributed, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the thoughts, you this promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Joy and sorrow may last for the night, Lord comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Minsan pa po, yes, Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for this promise will endure. There's Lord's gonna be my strength. For the sorrow that lasts for the night, His God's coming in the morning. I'm trading
trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. For the joy of the Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. And so susunod po natin ang awitin po natin ang the blessings po. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Means upon the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and the children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family
your children, and the children, and the children. His favor be upon you, and 1,000 generations in your family, and your children, and the children, and the children. His blessings go before you, and behind you, and inside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, in the calling, in your going, in your weeping, and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Amen. 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 Yes, Lord. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for this day na ginising mo kami para purihin ka, awitan ka, pasalamatan ka, at mahalin ka, hindi lang sa araw na to, kundi sa pang-araw-araw namin binubuhay. Maraming salamat, Lord, sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa narito. Gabayan mo kami ng bawat isang nagpupuri sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa mga blessings, sa mga pagpapala, sa mga kinakain namin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, patawarin mo kami sa aming mga mali na gawa. Ikaw ang gumabay sa amin sa trabaho, sa pag-aaral, sa pangkabuhayan. Simula bata hanggang matanda, ikaw yung maging blessings, ikaw yung maging waymaker, ikaw yung maging guide, ikaw yung maging ama ng bawat lahat. Maraming salamat, Lord, sa buhay mo. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Amen. Amen. Palakpakan ba natin ang Panginoon? Sagutang pagbasa. Wala akong makitang templo sa lungsod, sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon at hindi nasasapit doon ng gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Tayo pong lahat. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman.
dakila ka. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba nating palakpakan ng malakas ang ating Diyos na buhay? Amen. Ayan, para po sa ating mga pagbati at pahayag, nalulugod po tayo na ibalita sa lahat, na ibalita na din naman po natin sa ating group chat po, na ang ating pong Vacation Bible School ay matagumpay po natin na nagawa mula nung May 20 to 23 nito pong nakaraan na linggo. At tayo po ay nagturo sa 3 area po, sa Barangay Pamatawan, sa Hanjin Village sa may Nagbunga at sa Fiesta del Pilar. At ngayon pong umagang ito, nais ko po na bigyan po natin ng parangal ang ating mga volunteer teachers na nakasama po nating nagturo po sa 3 area po na ito. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanila pong buhay, sa kanilang pagpapagal. Tunay nga na hindi po ito madali. Yung mula po sa training, sa pagpe-prepare po ng mga lessons ng mga gagamitin nila at hanggang sa pagtuturo po, talaga pong ibinigay po nila yung kanilang best para sa Panginoon. Kaya nais ko po na kilalanin po ang ating pong mga kabataan na nagturo po sa ating Vacation Bible School. Pwede ko po ba silang tawagin dito sa harap? Si Adrian Gabriel Castillo, nagturo po siya sa Hanjin Village. Althea Sam Bungabong, sa Hanjin Village din po siya teacher. Yan. Si Marvin Bajo, sa Hanjin Village din po siya nagturo. John Christian Lopez po sa Fiesta del Pilar. Sean Axel Famolarcano sa Fiesta del Pilar. Precious de Lima sa Fiesta del Pilar. Jasmine Dusal sa Fiesta del Pilar. Jillian Dusal sa Fiesta del Pilar. Sailia Grace Babida. Nandito po ba siya? Sa Pamatawan po. Althea Cheska Magalong sa Pamatawan po. Sofia Isabel Lumidaw sa Pamatawan. Aaron Neil Lumidaw sa Pamatawan po. And Justin Kaiser Nebrida sa Pamatawan. Ayan, pwede po ba natin silang palakpakan at patuloy po na ang panalangin po natin ay makasama po natin ang mga kabataan po natin ito sa marami pa pong gawain ng ating pong church, lalong-lalo na po sa children's ministry, para maipasa po nila yung kanilang mga natututunan sa mga susunod pong henerasyon sa kanila. Yan. Thank you po. Salamat po. Pwede na po kayong bumalik. Ayan. Ayan. Ilan din pong mga announcement. Sa susunod po na linggo ay gaganapin po natin ang ating Recognition Sunday. Ang panawagan po sa atin, lahat po ng ating mga anak na nag-graduate po ng kinder, ng grade 6, completer ng grade 10, and mga nag-graduate po ng college. Ganon din po sa mga nagtapos ng may awards. Ayan po. So, i-PM nyo lang po ako sa pangalan, picture po, at saka kung ano pong award or kung graduate po yung mga anak natin para sila din po ay atin pong makilala po sa susunod na linggo. And second Sunday po ng June, ayan, ang mga tatay naman natin, ang bida po sa ating pong pagsamba sapagkat ito po ay gaganapin po natin ang ating Father's
Sunday. Ganon din po, ipinapa-announce po sa atin ng ating council na tayo po ay magkakaroon ng church outing. Wala pa pong venue pero magsabi daw po kayo sa kanila kung sino po ang makakasama. Ito po ay sa June 6, holiday po ito, Friday. And magkakaroon din po ng pagpupulong mamaya ang konseho tungkol po dito. Ayan po. Tayo pong lahat ay dadako po sa ating panalangin. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Aming Diyos Ama, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi po kami karapat-dapat. Pero nagpapasalamat po kami dahil meron po kaming isang Diyos na patuloy na nagmamahal, tumatanggap sa amin, nagpapatawad, at naglilinis ng aming mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong grace, Lord God, na alam namin na kung wala ito, wala po kami rito, Panginoon. Hindi po namin mapagtatagumpayan ng anumang pagsubok. Hindi po namin maitatawid ang bawat araw kung wala ka, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap, material na mga biyaya. Ganon din, Panginoon, sa mga biyayang hindi nahahawakan, hindi nakikita, pero patuloy mo, Panginoong, pinaparamdam sa amin. Salamat sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa simbahang ito. Salamat, Lord God, dahil patuloy po naming nararanasan ang iyong presensya sa maraming mga bagay at mga pagkakataon. Ang dalangin namin, Panginoon, patuloy po nawa na ikaw ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na maranasan po namin yung mga himalang ginagawa mo sa aming buhay sa araw-araw. Panginoon, inilalapit po namin sa iyo sa umagang ito ang aming mga kapatid na nakakaranas, Panginoon, ng karamdaman, mga may sakit. Hindi po sila nakarating, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan dahil meron po silang iniindang mga sakit. Ang panalangin namin, Panginoon, sa iyo na aming dakilang manggagamot, ay patuloy mo po silang yakapin, samahan, at igawad sa kanila, Panginoon, yung comfort at kagalingan na kanila pong hinihiling sa iyo. Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat isa na merong mga personal na prayer sa iyo. Alam mo po, Panginoon, na kung ano, Panginoon, yung laman ng aming mga puso, kung ano yung mga iniisip namin, Panginoon. At ang panalangin namin, Lord God, na kung ito po ay iyong kalooban, patuloy mo po itong pangyarihin sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy naming makita sa kabila ng mga pagsubok, ng mga problema. Patuloy, Panginoon, naming maranasan yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, yung pagbibigkis mo sa aming mga pamilya, kagalingan, Panginoon, probisyon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang. Alam mo, Panginoon, yung eksaktong panahon kung kailan namin kailangan ang mga bagay na ito. Kaya aming Panginoon, nais po naming magtiwala sa iyong mga pangako. Nais po naming magtiwala sa iyong dakilang kamay, Panginoon, na siyang magdadala sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Alam namin, Lord, na sa iyong mga kamay, lahat ng mga plano, ang aming mga pangarap, para sa aming sarili, para sa aming pamilya, para sa aming iglesia, Panginoon, ang lahat ng ito ay magtatagumpay. Salamat sa iyong presensya sa umagang ito, sa aming pagsamba. At ang panalangin namin, hindi po kami
uuwi, Panginoon, nang hindi mo po kami pinagpapala. Hindi po kami uuwi, Panginoon, nang hindi po namin na-receive yung mensahe po na nais mo pong sabihin sa amin sa umagang ito. And we pray, Lord God, na patuloy po naming dalhin sa aming mga buhay yung banal na presensya mo upang kami, Panginoon, ay patuloy na magliliwanag sa aming pong family, sa aming communities, Lord God, sa aming workplace, sa lahat, Panginoon, ng aming mga taong makakasalamuha. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng glory and honor sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang tugon. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior. You rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior. You rescued me. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw para sa Panginoon. Because I am thankful for everything you've done. Because I am thankful. I'm thankful for you, God. Come on, clap your hands. 1, 2, 3. All around the room, come on, shout and sing. If you know He's good, throw your hands up high and lift your voices to the sky. All I wanna do is sing about you every minute, every hour, every day. All I wanna do is sing about you every minute, every hour, every day. All I wanna do is sing about you every minute, every hour, every day. All I wanna do is sing about you every minute, every hour, every day. Because I am thankful for everything you've done. Because I am thankful. I'm thankful for you, God. Come on, clap your hands. 1, 2, 3. All around the room, come on, shout and sing. If you know He's good, throw your hands up high and lift your voices to the sky. Clap your hands. 1, 2, 3. All around the room, come on, shout
manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, narito muli po kami para magtipon-tipon sa bahay-sambahan, Ama, na ikaw ang dakilain at purihin, Panginoon. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na pinagkulob mo sa bawat isa sa amin sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag na ito. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na ikaw ang purihin at pasalamatan sa lahat. Sa bawat isa sa amin, Ama, na naririto, naway ikaw, Ama, ang siyang tumulong at maghari sa bawat puso't kaisipan namin, Panginoon, na ikaw lamang, Ama, ang dakilain sa lahat. At Ama, ang mga batang ito na nakaluhod sa kanilang murang pag-iisip, Ama, tunay nga po, Panginoon, ikaw ang makilala nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ingatan mo sila, Ama, sa kanilang paglaki. At ikaw ang kanilang makilala na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ingatan mo, Panginoon, sa kanila, sa kanilang paglalaro, sa kanilang pag-aaral, Ama. Sa nalalapit na pasukan, dalangin namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, siyang magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan. Gabayan niyo po sila, Ama. At ganon din, Ama, sa kanilang mga magulang. Kayo po, Ama, ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa kanila. Naway maturuan din, Ama, nila. Pangunahin niyo po sila nang upang sa ganon ang kanilang mga anak, Panginoon, ay makilala kanila bilang Panginoon at bilang sariling tagapagligtas. Ganon din, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, ng marami. Ito po ang aming pinupuri at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Diyos. Ang unang pagbasa po ay makikita sa Gawa, chapter 16, verses 9 to 15. Ito po, Gawa 16, verses 9 to 15. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan nyo kami. Pagkatapos sa pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang iparangal sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naghalayag papuntang Samothracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula naman roy, nagpunta kami sa Filipos, isang pangunahing lungsod sa sakop ng mga Romano, sa dakong iyon ng Macedonia. Natili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa pag-aakalang doon ay pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig na isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia na nataga Tiatira. Siya ay isang negosyante, nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya kahit hindi namin napahindian. Tayong po lahat ay tumayo sa ikalawang pagbasa na makikita po sa 1, chapter 14, verses 23 hanggang po 29. So ito po ang masasabi. Muli, mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot
Sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumalapantaya sa kanya, kahit na mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasalamatay sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tinawag niya si Martha at binulungan. Narito na ang guro at pinatawag ko. Pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat. Wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin nga po natin at ngitian po natin yung ating mga katabi. Good morning po. So ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay mula sa John chapter 14 verses 23 to 29. At ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin." Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may bukas na puso at isipan. Gamitin mo ang iyong salita upang kami ay mapalakas, maliwanagan at mapuno ng iyong presensya. Dalangin namin, Banal na Espiritu, ikaw ang mangusap sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang John chapter 14 verses 23 to 29 ay bahagi po ng John chapters 13 to 17 na tinatawag na farewell discourse ni Jesus sa kanyang mga alagad sa gabi bago siya ipako sa krus. So that is during the Last Supper. So sa diskursong ito, maraming tanong ang inilahad ng mga alagad ukol sa nalalapit na pag-alis ni Jesus. Una, si Peter. Sa John chapter 13 verses 36, tinanong niya, "Lord, where are you going? Saan po kayo pupunta, Panginoon?" Sumunod si Tomas. Sa chapter 14 verse 5, tinanong niya, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Pagkatapos, si Felipe ay humiling sa chapter 14 verse 8, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." At si Judas na hindi Iscariote, sa chapter 14 verse 22, ay nagtanong upang linawin ang mga sinabi ni Jesus. So ipinangako ni Jesus na hindi niya iiwan ang kanyang mga alagad na parang mga ulila. So sa John chapter 14 verse 18, sinabi niya, "Hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo." Nangako siyang magpapadala ng isa pang tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan, upang makasama nila magpakailanman. Sa chapter 14 verse 16, sinabi niya,
dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman at ipagpatuloy ang gawaing kanyang nasimulan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na bagamat hindi na siya makikita ng sanlibutan, makikita pa rin siya ng kanyang mga alagad dahil ipapahayag niya ang kanyang sarili sa kanila. Nagtanong si Judas, hindi yung si Judas Iscariote na nagkanulo. Ang tanong niya, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala at hindi sa sanlibutan? Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? So dito nagsisimula ang ating talata. So bilang tugon ni Jesus sa tanong na ito. Ang John chapter 14 verses 23 to 29 po ay eksklusibo lamang sa Ebanghelyo ni Juan at hindi matatagpuan sa mga synoptic gospels na Matthew, Mark at Luke. So ito ay bahagi ng serye ng mga paalam na mensahe niya sa kanyang mga alagad bago siya hulihin, litisin at ipako sa krus. So sa mga sandaling ito, ang mga alagad ay naguguluhan, natatakot at nalulungkot. So sinabi pa ni Jesus na siya ay aalis na at hindi pa nila lubos na nauunawaan kung anong klaseng paghihiwalay ito. So ito ay isang emotional na crisis para sa kanya. Sa mga kapatid, sa mga sandali ng ating buhay na puno ng takot, pagkalito at pangungulila, gaano kahalaga ang mga huling salita o habilin ng isang mahal sa buhay. So sa talatang ito, sa ating binasa, naririnig natin yung mga huling paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus. Isang gabi ng paalam, pero puno ng pangako ng presensya, kapayapaan at pag-ibig. Sa isang komentaryo na aking nabasa kay nagawa ni Elizabeth Johnson, sinabi niya ito raw ay hindi lamang pamamaalam, kundi paanyaya sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ngayong umaga, hayaan nating dumaloy ang mensahe ng buhay sa tatlong tema na ang aking pinamagatang The Gift of Peace and Presence. Una, ang pag-ibig na may pagsunod. The love that obeys. Sinasabi sa Juan chapter 14 verse 23, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Siya'y iibigin ng aking Ama at kami pupunta sa Kanya at mananahan sa Kanya. Kung gusto mong manatili ang isang tao sa bahay mo, anong kondisyon ang inaasahan mo? Kalinisan ba? Kung paano yung dinatnan nilang kalinisan ng bahay mo na kanilang binisita ay ganun din dapat aalis sila. Kaayusan, respeto. So ganyan din sa ating relasyon sa Diyos. Ang tunay na umiibig ay hindi lamang nagsasabi na mahal ko ang Diyos, mahal kita Panginoon, kundi dapat marunong kang sumunod sa kanyang kalooban. Halimbawa, yung isang anak na nagsasabing mahal niya ang kanyang magulang, pero laging pasaway. Aray ko. Maniniwala ka ba na mahal niya ang kanyang magulang? So true love for Christ is shown by obedience to His words. Dito, malinaw na ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Ang pagsunod ay hindi lamang obligasyon, kundi isang pagpapahayag ng pagmamahal. At ano ang magiging kantimpala? Ang presensya mismo ng Diyos. Ang Ama at ang Anak ay mananahan sa ating mga puso. Isang malalim na katotohanan na tayo ay
ginagawang templo ng Diyos. Sa mga unang mga talata sa chapter 14 ng John, nabanggit niya na ang tungkol sa maraming tahanan sa bahay ng kanyang ama, kung saan siya ay pupunta upang ihanda ang lugar para sa kanila. Yan ay sa John chapter 14 verse 2. Pero pagdating sa John chapter 14:23, sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay darating at mananahan sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga salita. Ibig sabihin sa Ebanghelyo ni Juan, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula dito at ngayon. Ito ay buhay na may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon pa sa komentaryo, ang Diyos Ama at si Jesus ay mananahan sa puso ng umiibig sa Kanya. So habang inihahanda ni Jesus ang mga tahanan sa piling ng Ama, siya at ang Ama ay patuloy na mananahan sa Kanyang mga alagad sa kasalukuyan. Hindi natin kailangang hintayin ang langit. Ngayon pa lang, maaari nang manahan ang Diyos sa atin. Ang tanong, tayo ba'y tahanan ng Diyos sa ating pagsunod? Mga kapatid, gawin nating layunin ang matutong sumunod hindi dahil obligado tayo, kundi dahil mahal natin ang Diyos. True love results in obedience, and obedience brings God's presence and peace. Ang tunay na pag-ibig ay sinusuklian ng pagsunod, at ang pagsunod ay nagbubunga ng presensya ng Diyos at ng Kanyang kapayapaan. Kung marunong tayong sumunod sa lahat ng Kanyang mga habilin, at ito ay makikita natin sa Biblia, at kung isa-isahin po natin ang lahat ng mga yon, ay malamang hindi tayo matatapos ng isang araw. Kung susundin natin lahat ng Kanyang mga sinasabi sa nasa Biblia, maipapakita natin na tayo ay talagang nagmamahal sa Kanya. At magkakaroon tayo ng isang tunay na kapayapaan sa buhay natin. Ikalawa, ang gabay ng banal na Espiritu. Sinasabi sa John chapter 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang banal na Espiritu ay magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Dito ipinakilala na ni Jesus ang ikatlong persona ng Diyos. Sa mga sumusunod na talata sa verses 25 to 26, ipinangako ni Jesus ang pagdating ng banal na Espiritu na siyang magiging kaagapay, tagapagturo, at tagapagpaalala sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Espiritu ay ang patuloy na presensya ni Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Sa bawat desisyon, sa bawat pagsubok, naroroon ang Espiritu upang tayo ay turuan at alalahanin ang mga turo ni Jesus. May mga pagkakataong kahit gaano karaming sermon yung narinig natin, parang nakakalimot pa rin tayo. Di po ba? Kaya ibinigay po ni Jesus ang banal na Espiritu. Hindi lamang bilang paalala, kundi bilang personal na guro at kasama. You have a counselor who is always with you, giving direction, insights, and strength. Sa mga panahong nalilito ka, stressed, anxious, depressed, isipin mong may tagapayo na laging nasa tabi mo.
Nagbibigay kaalaman at direksyon. Just talk to Him. You ask for His help. Sometimes He manifests Himself and His presence through people. Para siyang isang guro na hindi lamang nagtuturo, kundi talagang gumagabay at naglalakad kasama mo. Kinakausap mo ba ang banal na Espiritu araw-araw? Third, ang tunay na kapayapaan. Mayroon palang tunay na kapayapaan, hindi lang pala kapayapaan lang, kung hindi tunay na kapayapaan. Sa John chapter 14 verse 27, sinasabi, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng sanlibutan." Minsan ba'y natulog ka na? Naranasan nyo na po ba yung, alam mo nakatulog ka na pero parang hindi. Sa dami ng iniisip mong mga alalahanin. So ang kapayapaan po ng mundo ay pansamantala. Pero ang kapayapaan ni Jesus, kahit sa gitna ng problema, mananatili. Ano ba yung tunay na kapayapaan? So mayroon pong 3 puntos. Una, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ang kapayapaan ni Jesus ay hindi pansamantala o batay sa sitwasyon. Mayroon kang pera, payapa ka. Pero pag naubos na ang pera, nagugulumihanan ka na naman. Saan na naman ako kukuha? Nautangan ko na lahat. Kanino na naman ako lalapit? Pero kapag nasa atin ang kapayapaan ng Diyos, may pera o wala, andyan ang kapayapaan. Hindi ka magpapanik. Ikalawa, ito ay inner peace, isang kapanatagan kahit sa gitna ng kaguluhan. Nagkakagulo na sa paligid mo, pero mayroong isang nakaluhod at nagdadasal sa Panginoon. Hindi siya nagugulumihanan sa mga nangyayaring kaguluhan sa kanyang paligid. At hindi ito katulad ng kapayapaan ng mundo na nakadepende sa yaman, sa kalusugan, o kaya ay sa tagumpay. Second, true peace is not earned. It is a gift. Sinabi ni Jesus, "Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Ito ay regalo. Hindi kailangang paghirapan, kundi tanggapin lang natin ng may pananampalataya. Third, true peace is a call to courage. Ito ay panawagan sa katatagan ng loob. Sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sa mga panahon ng pagsubok, paalala ito ng Panginoon na siya yung ating kapanatagan. "Rest in me, all of you who are weary, and I will give you rest." Kapag kapiling natin si Jesus, may kapayapaan na hindi kayang kunin ng mundo. Sabi sa komentaryo, ang kapayapaan ni Jesus ay hindi lang kawalan ng gulo. It is shalom, the fullness of well-being, kabuuan ng kagalingan at katiwasayan. Nitong mga nakaraang buwan, punong-puno ng what ifs yung aking isipan. Mga senaryos na pilit kong ipinapasok sa aking isipan na inaamin kong nagbigay sa akin ng doubts at kakulangan ng tiwala sa Panginoong Diyos. Pero mayroong isang tao na talagang nagpumilit na ibahin yung aking mindset. Talagang bumulong pa siya sa akin na sabi niya, "No, hindi kailanmang mangyayari yung mga scenarios na yan. God is with us.
nasa panig natin ang Diyos. Hindi yan. Wala yan. So yun yung sabi niya sa akin. And indeed, hindi pinangyari ng Diyos ang lahat ng aking what ifs. Lahat ng mga iniisip kong puro negatives, hindi nangyari. At nakakabilib po yung mga taong ganyan na yung nag-aangkin sila ng tunay na kapayapaan. Na in the midst of negativities, andoon yung lahat ng kanilang mga positives or positivities. Ngayon, sa panahong ito, sa oras na ito, kapain po nga po natin yung ating mga puso. Ito ba ngayon ay puno ng kapayapaan o puno ng pag-aalala? Naiwan ko na naman yung labahin ko. Baka mamaya amoy bulok na siya. So napakarami pong stresses sa buhay ngayon. Mga bills, trabaho, mga health issues, problema sa pamilya, minsan pati simbahan may conflict. Pero ang kapayapaang mula kay Jesus, ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna ng bagyo. True peace is not the absence of the storm, but the presence of God in the midst of the storm. Ngayong buwan ng Mayo, kung kagaya ko kayong naging active sa mga balita, sunod-sunod yung mga aksidente sa kalsada, na bagamat hindi natin kakilala yung mga biktima, ay hindi natin napigilang tumulo yung ating mga luha. Sa mga trahedyang ito, dalawang ama na nagmamahal sa kanilang pamilya yung aking natunghayan. Isang ama na naglulupasay at nagpalahaw sa pagkawala ng kanyang anak. Ramdam mo yung pagguho ng mundo niya sa oras na iyon, na nalaman niyang wala na yung kanyang anak. Ngunit, nung ihatid na sa huling hantungan ang kanyang anak, ay naging payapa na siya upang maging sandalan naman ng kanyang asawa. Maaring sa mga sandaling iyon, nagkaroon na siya ng kapayapaan mula sa pagtanggap na binawi na ng Diyos ang kanyang minamahal at kaisa-isang anak. Ang ikalawang ama ay yung driver ng SUV na kaisa-isang survivor sa 8 sakay ng sasakyang naipit sa aksidente. Anak at asawa niya namatay sa trahedya. Nawalan siya ng malay, ngunit nang siya'y magising, gasgas lamang pala ang tinamo niya. Himala siyang nabuhay. Sa burol ng kanyang mahal sa buhay, humagulgol din siya. Pero nung siya'y nagsalita, makikita mo ang pananatagan sa boses niya. Tinanggap niya ng maluwag sa loob ang pangyayari. Sinabi niyang kalooban ng ama ang mauna na ang kanyang mag-ina. At sinabi niyang may misyon pa siya, kaya di pa siya kinukuha ng Diyos. Ang unang ama ay isang OFW. Ang ikalawa ay isang church worker. Dito makikita na walang exempted sa mga pagsubok. Ang lalim ng pagkakilala sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya ang siyang magdidikta kung paano ka magkakaroon ng kapayapaan sa ganitong mga sitwasyon. So do not be afraid. It is God's invitation to joy. Mababasa sa John chapter 14 verses 28 to 29, kung ako'y iniibig ninyo, kayo'y magagalak dahil ako'y pupunta sa Ama. Bakit sinabi niya ni Jesus yan sa kanyang mga alagad? Kasi nakikita niya na sila'y nagugulahan, na sila'y nalilito, na sila'y ayaw siyang payagang umalis. Parang kung minsan, di ba, mayroon tayong mga taong ayaw nating umalis
Halimbawa, first time dinalaw ka ng iyong kaibigan, uuwi din siya sa araw na yon, pero sasabihin mo, no, stay ka muna. Gala muna tayo. So ayaw mo siyang paalisin. E di lalo na yung mahal mo sa buhay na aalis. Ayaw mo pa siyang paalisin. Natural lang yon na matakot kung may mawawala sa atin. Pero sa Jesus ay hindi lang umaalis. Anong gagawin niya? Pupunta siya sa Ama upang ipagpatuloy ang kanyang gawain para sa atin. Sabi pa ng komentaryo, hindi ito simpleng pagkawala. Ito ay hakbang patungo sa mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Parang isang OFW na umaalis hindi para iwan yung kanyang pamilya, kundi upang mas mapabuti ang kanilang buhay. And then, babalik din naman. Ang tanong, makikita ba natin ang plano ng Diyos sa mga panahong parang wala siya? So ngayong araw na to, these are Jesus' message. Mga kapatid, sa gitna ng ating mga tanong, ng ating mga pagod at pangamba, naroon ang mensahe ni Jesus. Sabi niya, kapag ikaw ay umiibig, sumunod ka. If you love Him, you obey. Nangangailangan ka ng direksyon, makinig ka sa Espiritu. Wala kang kapayapaan, tanggapin mo ang kapayapaan ni Kristo. Takot ka? Lagi mong alalahanin, ang Diyos ay nananahan sa iyo. Andito siya sa puso mo. Sa anong bahagi ng iyong buhay ngayon mo kailangan ang kapayapaan at presensya ng Diyos? Ang tanong na ito ay isang paanyaya na harapin natin ng tapat ang ating mga sarili. Sabi nila, kapag daw kung sino yung pinakamalakas humagalpak, siya raw ang may pinakamalalim na problema. Siya yung may pinakamatinding kalungkutan na nararanasan. Saan nga ba ako pinaka-nangangailangan sa Diyos ngayon? Marami sa atin ang may pinagdaraan ng hamon. Maaaring sa kalusugan, relasyon sa pamilya, sa pananalapi, sa desisyon sa buhay, o kaya naman ay sa pananampalataya. Sa bawat bahaging ito, ipinapaalala ni Jesus sa John chapter 14 na hindi niya tayo iiwan. At ang kanyang kapayapaan ay mananahan sa atin kung tayo'y magtitiwala at susunod sa Kanya. Ang presensya ng Diyos ay hindi nakabase sa damdamin. Ito ay totoo, tiyak at mapanatag. In every one of our personal struggles, Jesus reminds us that in John chapter 14, He will never leave us and that He will remain with us if we trust and obey Him. The presence of God is not based on feelings. It is real, certain, and steadfast. Bilang pagtatapos, nais kong iwan ang mga tanong na ito upang ating pagnilayan. Una, anong bahagi ng iyong buhay ngayon ang may matinding pagsubok? Paano mo nais maranasan ang kapayapaan at presensya ng Diyos sa bahaging iyon? Mayroon ka bang mga hakbang na kailangang gawin upang higit mong maranasan ang Diyos sa aspekto ng iyong buhay na iyon? Let us pray. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa pag-ibig na may presensya. Salamat sa Espiritu na nagtuturo sa amin. Salamat sa kapayapaan
na lampas sa aming pangunawa. Turuan mo po kaming sumunod, magtiwala at magmahal gaya ng iyong halimbawa. Naway maging tahanan kami ng iyong banal na Espiritu araw-araw. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So may God's true peace and eternal presence be with us all. Nasa panahon tayo ngayon ng paghahandog. Aming Amang nasa langit, marami pong salamat sa mga alay na ito na pinagkaloob ng aking mga kapatid. Nawa, basbasan mo ang mga alay na ito upang aming magamit sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. Ibalik mo po ito sa aming mga kapatid na nagkaloob, siksik, liglig at umaapaw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Awit ng pagtatalaga at pasasalamat. What a friend we have in Jesus. Sa'y pinasal o dahil ng kapalaran, Diyos ay madalangin na. O anong kapayapaan, lunas sa karamdaman, nararanasan kung Diyos ay dalanginan. May pagsubok ba at tukso at laganap ang gulo, laksan mo ang naong loob mo.
kaibigan na karamay sa lumbay. Si Jesus lubhang maalam, atin siyang dalaginan. Ay, latay to ba? Dapat mapagpigil si Jesus tulugan natin, sa Kanya'y dumalangin. Kung kaibigan mo'y lumimot, idalangin mo sa Diyos. Sa Kanya ikaw ay kupkup, kaaliwan mong lubos. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, salamat Panginoon sa patuloy na buhay na pinagkakalob mo sa bawat isa. Salamat Lord sa buhay Panginoon ni Teacher Maricel, Panginoon, na siyang ginamit mo, Ama, upang maghayag ng iyong salita ngayong araw. Alisin niyo nga, Panginoon, sa aming puso at isipan ang mga alalahanin, Panginoon. At palitan mo ito, Ama, ng kapayapaan. Hindi ba namin alam, Panginoon, kung ano ang daladala ng aming mga kapatid ngayon? Pagkalooban niyo nga po kami, Panginoon, ng kapayapaan sa aming puso at isipan. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos ang siyang patuloy na magpagaling at humipo, Panginoon, sa mga tao, Father God, na may karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang kanilang patuloy na masumpungan. Ganon din, Lord, sa nakakaranas ng kalungkutan ngayon, Father God. Lord, dalangin namin na ikaw ang magbigay sa kanila ng joy, Panginoon. Ikaw po ang Diyos ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng katatagan, Father God. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid din namin, Father God, na ngayon ay naghahanap ng trabaho, Father God. Lord, pray, Lord, na ikaw ang Diyos ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng hanap buhay, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga nanay at tatay namin, Father God, na narito ngayon, na nag-iisip kung paano itataguyod ang kanilang pamilya. Lord, right now, pagpalain niyo po ng siksik, liglig at umaapaw ang kanilang ikabubuhay, Father God. Dalangin din namin, Panginoon, na sa bawat pamilya na narito, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, Panginoon, at ikaw ang patuloy nilang maranasan, Father God. Pagkalooban niyo nga po kami, Panginoon, ng espiritong tapat sa bawat isa, Father God. Espiritong mapagmahal, Panginoon, at espiritong may pagkakaisa, Father God. Sa'yo namin pinagkakatiwalang lahat, Lord. Sa'yo po ang pinakamataas na papuri, walang hanggang pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at God bless po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen.